Ang lumalabas ngayon, puro mga bata. Siyempre, ang ano nila, subject, mga abstract. Hindi, wala na yung ganyan. Conservative yan eh. Wala na yung siya na lang natitira. Sa mausok at mataong mga paseo ng Marcelo H. Del Pilar sa Ermita, nagtatago ang nag-iisa at natitirang pintor ng mga obra na nagmula pa sa panahon ng Mabini Art Movement. Ito si Manay Lorna, ang may bahay ng itinuturing na huling tanyag na pintor ng Ermita, si Eladio Santos. 33 years na. Oo naman, kasi marami kang nakakausap, lalo na noon. Talagang maganda ang business. Maraming foreigner. Ngayon, wala na. Hindi naging madali ang simula ni Kuya Eladio. Grade 6 lang ang natapos niya. Pero nahasa ang kanyang kamay sa paggawa ng mga movie posters sa sinihan. Kasi nag-start yon sa sinihan. Paborito yan ni Fernando, ni Max Alba. Basta lahat ng mga sikat na siya ang hinahanap. Poster, alam mo yon, yung mga movie, oo. Yan ang gumagawa. Hinangaan siya. Alam mo yung sigarilyo? Kay yun eh, kay Chiquito yun eh. Yung baga ng sigarilyo, doon siya hinangaan. Dahil sa kanyang husay, unti-unting nakilala si Manong Eladio sa mga matataas na sirkulo ng lipunan. Yung mga client namin, marami, mga justice, attorney, nagiging kaibigan ko rin, kagaya ni Justice Morales, Conchita, best friend ko yun. Ngunit, ang rurok ng kanyang karera ay nangyari noong batas militar, kung saan naging kliyente niya mismo ang pamilya Marcos sa Malacanang. Alam niyo yun sa PICC? Siya gumawa yung Malakas at si Maganda. Ngayon, dumalaw doon si ma'am, nakita yung binti niya hindi kaaya-aya. Sabi, sinong gumawa ng mukha ni Sir? Ni Marcos nga. Siya ma'am, iho bumaba ka. Sabi ni ma'am, bumaba ka. Ayusin mo tong binti ko ganito. Tapos sabi nung mga blue lady daw nila, upli, sabi, ma'am, sinisilipan kayo ng artist. Ay hindi, pinapakita ko talaga yan. Dahil sa koneksyong ito, lalong sumikat ang Mabini Art Movement. Naging napakalaking industriya nito, lalo na noong mga exhibit sa Pistang Pinoy. Yung sa Pistang Pilipino, alam mo yon? Hindi ko. Ay, sikat yun eh. Kay ma'am yun, kay Trinidad yun, pinsan ni Imelda, doon kami nag-start. Lahat ng painting nandoon. Doon kami nag-start. Ako nga, 1992, nakahabol pa ako eh. Pero nakabili pa ako isang bahay, isang sasakyan, 1992, pakunti na yun. Kung paano sinasalamin ng Mabini Art Movement ang lipunan, ganon din nito binago ang buhay ng mga pintor noon at patuloy pang binabago hanggang sa ngayon. Alam mo ba, ang bahay namin isa lang, pero ang sasakyan namin 7. Hindi ka maniwala, iba-iba. Ay sus, sabi ko sa'yo. Naging milyonaryo ang marami sa mga artist dito. Maging ang buhay ni Manay Lorna ay tuluyang nagbago. Yung kapitbahay ko nga, uy, painting, buksan nyo, please, open your... Sabi ba naman, no, is 1 o'clock in, matutulog na kami. Sabi, pinakatuka pa. Buti hindi ako doon natutulog, sila doon. Oh. Sabi ko, naku, kagabi, ingay-ingay, buksan daw namin, mamimili pa sila. Alauna na, dami pa rin tao sa pistang. Subalit, makalipas ang ilang dekada, may mga dayuhan na nangahas na kwestiyonin ang talento at prinsipyo ng pintor. Yung 4
sila na foreigner, parang artista ako eh. Ayun. Nandito yung director. Go, may ano. Ang init. Tapos doon 6 hours sila. Sabi ko, ang tagal pala. Kaya lumayas ako. Pumunta ako ng Robinson. 2 hours ako doon paikot-ikot. Yung pala, inaantay din ako. Ay, grabe yun. Tapos 200 daw yung ano noon. Yung babae yata ang kumuha. Tapos nagpagawa nga. Dinala nga nila. Pinag-usapan nila na ano yung fake. Hindi naman fake yung kasi pangalan ng asawa ko nakalagay doon. Hindi yung pangalan ng artist. Yun, pag nilagay mo yung pangalan ng artist doon, yun ang fake. Huwag mong ilagay. Ika nga nila, hindi lahat ng magagandang bagay ay nagtatagal. Ang dating lansangan na punong-puno ng kulay, kultura, at alaala ng mga tanyag na pintor ng Mabini movement ay unti-unti nang nababaon sa limot. Ngayon, parang biglang nawala. Wala ng mga artist. Nag-iisa na lang yung asawa ko dito. Tsaka lahat ng mga artist may edad na magagaling, namatay. Nawala, nangamatay na. Marahil buhay na buhay ang sining sa buhay ni Manong Eladio dahil sumasalamin ito sa kanyang malalim na paniniwala at pananampalataya. Ayon kay Manay Lorna, may pagkakataon sa buhay ni Manong Eladio na nagbago ang kanyang paniniwala. Una, nang gumaling ang kanyang sakit. At pangalawa, nang mabigyan siya ng pagkakataon na makapunta sa Israel. Ano daw, naniniwala na siya makakagamot ganyan. Pati yung pinagdaanan niya. Alam mo, pinagawa siya mataas na tao na painting. Libre lahat siya. Pamilya, ginawa. 3 months siya, ginawaan niya yung mga matataas na tao sa Israel. Binigyan siya, umuwi siya, may pera na siyang dala. Maraming istorya yan pag yan nakausap niyo, nako. Tsaka marunong talaga ang Diyos na kasi may painting, may dyaryo, nakatayo kami. Gumaganon sa paan niya, naasar siya, ginanon niya. 3 balik, kinuha niya na, sabi niya, healing. Healing daw, di ba may sakit siya sa sikmura. Nagbublo siya ng dugo. Ulcer yata yun eh. Healing. Alam mo, ginawa niya yun. Nasa akin nga yung hanggang ngayon eh. Yung healing na picture. Sabi ko, Jo, gawin mo yan, Jo, gagaling ka. O di ba gumaling siya. Naniwala na siya eh. Ngayon, kahit nasa tahimik na lamang na sulok ng ermita, kontento na sina Manay Lorna at Manong Eladio dahil sa pananampalatayang nahanap nila. Hindi man ito kasing enggrande ng naging buhay nila noon. Maaring unti-unti nang naglalaho ang ingay at kulay ng Mabini art movement sa kalsada ng ermita. Ngunit sa pamamagitan ni Manay Lorna at Manong Eladio, napatunayan nila na ang kanilang sining ay hindi kailanman naging huwad. Ito ay isang marangal na hanap buhay at isang tunay na obra maestra ng ating kasaysayan. Ako si Top Arsaligan at ito ang tunay na kwento ng mga Pilipino para sa Explain PH.